uso ang larong hay-alay sa panahon ng Hapones dito sa Pilipinas. Paano po maglaro ng hay-alay? Minsan, ang naglalaro niyan ay 2 player. Minsan din, 4 na player. Ang isang player ay maghagis ng bola sa pader. Kapag ito ay tumalbog pabalik, sasaluhin ito ng mga player at ihagis ulit. Jose, bakit hay-alay ang tawag sa larong iyan? Ganito kasi yan, Juan. Noong panahon ng Hapones, paboritong laro nila ang hay-alay at ang madalas nilang kalaro ay ang mga insek. Sa araw ng paglalaro ng Hapones at insek, nagkakataon din na nandoon ng espiya ng Katipunan ng Pilipinas at ito ay nanood sa laro. Dahil sa narinig ng espiya sa mga player na Hapones at insek, doon nagsimula ang pangalan ng larong hay-alay. Ha? Ganun po ba? Ano po ba ang narinig ng espiya sa mga player? Ang unang naghagis ng bola nun ay ang player na Hapones. Ang sinabi ng Hapones sabay hagis, "Hay!" Nang tumalbog ang bola sa pader, sinalubong ito ng player na insek upang saluhin. Ngunit hindi ito nasalo at doon sa ulo ng insek tumama ang bola. Ang sinabi ng insek, "Alay!" Sa isang classroom. Okay class, only Pedro got 98 out of 100. Oh, kaya niyo ba yan? Mabuti pa umuwi na lang kayo at magtanim ng kamote. Hahaha. Pedro, huwag mo silang pagtawanan. Ikaw lang ang nakakuha ng 98, silang lahat perfect. Han, ba't ka umiyak? Han, pinubuli ako ng mga kapitbahay. Kung araw akong kabayo. Ganun ba? Nakakainis naman. Ba't hindi mo sila sinipa? Sa isang classroom. Juan, late ka na naman. Teacher, late kasi itong relo ko. Ganun ba? I-advance mo. Pagkatapos i-advance ang relo. Oh, Juan, saan ka pupunta? Uwian na po! Time na! Sa isang taxi. Driver, maki-off sa radyo. Hindi ako maaaring mag-off sa mga music na bawal sa aming religiyo. Sa panahon kasi ng kumita, wala pang radyo at music. Driver, bakit mo pinahinto itong taxi? Bumaba ka na. Kasi sa panahon ng kumita, wala pang taxi. Magabang ka na lang dito ng camel. Han, bili mo ako ng bra. Ito ang brand, oh. O sige, magkano ba yan? 5,000, Han. Ano? 5,000? Ang mahal naman. Huwag ka na lang mag-bra. Total, maliit naman ang dibdib mo. Aba, ganun. Kung maliit ang dibdib, hindi na lang magsuot ng bra. Kung di pwede ang maliit, ba't ka nagsuot ng brief?
ginawa ng mister ko? Ha? Bakit Mare? Binubugbog ka din? Oo, binubugbog din. Pagkatapos niya akong bugbugin, kapitbahay namin ang niromansa. Father, nagkakasala po ako, pero hindi ko po sinasadya. Bakit, sister? Ano ba ang nagawa mo? Nakahawak po ako ng ibon ng isang lalaki. Sister, kailangan mong maghugas ng kamay gamit itong holy water. Father, maaari ba itong imumog? Anong nangyari sa sabon na to? Bakit hindi bumubula? La, hindi mo pa binasa ang katawan mo. Hindi pwedeng basahin ang katawan ko, Apo. Bakit, Lo? Apo, dapat natin sundin ang instruksyon nakasulat sa lalagyan ng sabon for dry skin. Sinungaling ka? Sabi mo, birhen ka pa. Bakit kagabi? Manuwag na. Kasalanan mo yan. Unang gabi ng ating kasal, nakikipag-inuman ka. Yan tuloy, nang malasing ka, doon ka pumasok sa kwarto ni Lola. Nakita ni Juan ang kanyang teacher na natutulog. Nilapitan niya ito. Natutulog ka, ma'am? Wala. Ano ang ginagawa mo, ma'am? Juan, kinausap ko lang ang Panginoon. Kinabukasan, nakatulog si Juan sa gitna ng klase. Nakita siya ng teacher. Galit na galit ito at tinawag si Juan. Juan, bakit ka natulog sa klase ko? Wala. Wala! Ano ba ang ginagawa mo? Kinausap ko lang ang Panginoon. Tapos, ano ang sinabi ng Panginoon sa'yo? Teacher, ang sabi ng Panginoon, hindi raw kayo nagkausap kahapon.